wala kasi akong stand. Ang tawag doon? Wala kasi akong stand ng music. Nawala ito yung isa. Ano na yun? So, tuloy natin. Asa na po tayo? Verse? Nasa dito ko naman natin binabasa. Tayo sa gitna. So, ito na po tayo sa verse 25. Ano na po tayo? 34. Verse 34 na tayo. Malapit na tayo. Hindi. Chapter 16 pa tayo. 15 pa tayo. Ang 40 araw na pinagmanman ninyo sa lupang iyon ay tutumbasan ko ang 40 taon ng pahirap upang madama ninyo ang aking poot sa loob ng panahon. Akong si Yahweh ang magsabi nito at gagawin ko ito sa masamang bayang ito. Okay? So, alam po natin, katulad po ng nabanggit ko ng mga gabi, mga devotion po natin. Yes, ang Lord po ay mahabagin, at hindi madaling magalit, at mapagpatawad, mapagmahal, nag-iingat, ano po. Yan po si Lord, ano po. Pero tandaan nyo rin po, so dahil na rin po sa ating kasamaan, dahil sa ating po katigasan ng ulo, dahil sa ating pananatili, mas pinipili pa natin ang lumayo, kasalanan at hindi sumunod sa Panginoon. So ito po yung ating pong kakampi na po. 40 taon tayong makakaranas ng puot ng Panginoon. Ano po? Sabi niya dito, binigyan din pa niya na gagawin niya to sa mga masamang bayan, masamang bayan. I hope hindi po tayo tulad nito mga to, hindi maging katulad tayo nila Caleb at ni Joshua, ano po, at dun sa mga salilahi na generation na pinagbigyan ng Panginoon na makasamang makapasok dun sa lupang Panginoon. So, mamamatay sila rito sa ilang tabi. At ang mga espiyan nagbigay ng masamang ulat yung kanilang ibinigay sa taong bayan ng Panginoon. Sabi dito na siyang naging dahilan ng kaguluhan sa Israel ay nilipol ni Yahweh sa magitan ng salot. Ngunit hindi namatay si Joshua na anak ni Nun at si Caleb na anak ni Jephunneh. So, kasama kasi sila sa mga espiya, pero iba sila sa mga taong nagdulot, at nagbigay ng masamang ulat. So, may reward. May reward sa magiging tapat na nanampalataya sa Panginoon kahit na parehas naman nila nakita yung higante na pwedeng pumatay sa kanila. Lahat ng bilin ni Yahweh ay sinabi ni Moises sa mga Israelita at sila'y nag-iyakan. Yun pala yung kanilang dahilan kung bakit sila nag-iyakan sa una. Okay, so nakita nila na makita po natin na wala tayong gagawin kung wala sa Panginoon. So ito po, dire-diretso na po tayo lahat ng kinaumagahan nagpunta sila sa ibabaw ng burol. Sinabi nila, papunta na kami sa lupang sinabi ni Yahweh. Tinatanggap namin kami nagkasala. Ngunit sinabi ni Moses, bakit ninyo sinusuway si Yahweh? Hindi ba ninyo alam na hindi magtatagumpay ang ginagawa ninyo yan? Huwag na kayong tumuloy. Kapag tumuloy kayo, malulupig kayo ng inyong mga kaaway sapagkat hindi kayo sasamahan ni Yahweh. Yun yung hirap dahil sa kanilang pagrebelde, sa kanilang pagreklamo, sa kawalan ng pananampalataya sa Panginoon, pwedeng hindi na sila talaga sinamahan ng Panginoon at magdudulot lang sa kanila talaga ng kamatayan at yun ang magdudulot sa kanila dahil sa kanilang takot. Okay,
Kaya nga tanong ko muna sa inyo, ano, anong gusto niyo? Mamatay kayo dun sa kasalanan o mamatay tayo sa pagsulong na kamtanlanan natin ang mga tao? Siguro mas gugustuhin ko ng mamatay ng malaban na magawa ko yung ginagawa. Pero ulitin ko, ano, dahil ito ay, dahil tayo ay sasampalataya sa Panginoon, itiwala sa Kanya habang kahit na hindi tayo exempted na maranasan yung mga pwede natin maranasan problema, sasamahan tayo ng Panginoon, tatagumpayin tayo. Okay, sabi nito, ang mga Amelikita at Cananeo ay naroon sa pupuntahan ninyo at tiyak na papatayin nila kayo. Hindi ninyo maasahan ang patnubay ni Yahweh sapagkat sila ay tinakbo ng Huli ko na po, ngunit nagpatuloy pa rin sila kahit wala sa kanilang kabanatipan at hindi nila nakasama si Moses. Sinilakay nga sila ng Amelikita at mga Cananeo na nanirahan sa Bulan, tinalo sila ng mga ito at tinugis hanggang sa Horma. Sinabi ni Yahweh kay Moses, ganito ang sabihin mo sa Israelita, pagdating ninyo sa lupain bibigay ko sa inyo, maghahandog kayo kay Yahweh, anumang ihahandog ninyo mula sa inyong mga kawan, maging handog na susunugin, tanging handog bilang panata, kusang handog kung panahon ng pista, at lalakipan ninyo ng handog na pagkain butil na kalahating salok ng pinong harinang minasa sa 1 litrong langis. Samahan din ng 1 litrong alak ang bawat tupang handog upang sunugin. Ang bawat handog na tupang lalaki ay sasamahan ng handog na pagkain butil na 1 salok na pinong harinang minasa ng 1 kilo at kalahati, 1 1/3 na litrong langis at 1 1/3 litrong alak. Sa ganoon, ang handog ninyo ay magiging mabango sa inyo kay Yahweh. Kung maghahandog kayo ng 1 toro upang sunugin o yahain bilang katuparan ng panata o kaya'y bilang handog ng pangkapayapaan, sasamahan naman ito ng 1 kalahating salok na pinong harina minasa sa 2 litrong langis, at ganon din karamihang inumin upang maging mabango sa mga kaya. Mayroong mga instruction po dito sa Panginoon. Ganyan nga ang gawin ninyo tuwing maghahandog kayo ng toro, tupang lalaki, batang tupa, batang kambing. Ang dami ng handog na pagkain butil at inumin ay batay sa dami ng handog. Ganito ang gagawin ng mga katutubong Israelita sa pagdadala nila ng handog na mabango sa inyo kay Yahweh. Ganito rin gagawin ng mga dayuhang nakikipamayan sa inyo kung nais nilang mag-alay ng mabangong handog kay Yahweh. Isa lamang ang tuntunin susundin ninyo sa mga at ng mga dayuhan sa habang panahon. Kung ano kayo sa harapan ni Yahweh, ay gayon din ang mga dayuhang makikipamayan sa inyo. Nagkaroon lamang kayo ng iisang kautusan at tuntunin susundin lahat, maging Israelita o dayuhan. Amen. So, dito lang po yung verse natin for tonight. So, may mga instruction ng Lord at meron mga pinag-utos pagdating sa paghahandog. Pero ang hindi po natin talaga natanggap na nabasa natin, ando na sila nakakanta na nila yung lupang pangako ng Panginoon. Konting-konti na lang talaga. Kaya lang mas inuna nilang kainin sila ng kanilang takot at ng kanilang pagdududa sa Panginoon. Pero nung bandang huli, tingnan mo naman, susugod din pala, gagawin din pala nila. Pero sabi nga doon,
nagrebelde na sila, nawalan na sila ng pananampalataya sa Panginoon. Ano po, so sa puntong yun, hindi na sila sinamahan ng Panginoon. Kaya nung nakipaglaban na sila sa Amalekita at sa Arameyo, ay natalo sila, namatay sila, hanggang sa hinahabol pa sila. Ano po, so yan po ang pwedeng mangyari po sa atin. Sinasabi ng salita ng Panginoon na He is the same God yesterday, today, and forever. Mananatili yun. Na pagka mas inuna natin yung takot, mas inuna natin ang pagdududa, mas in-entertain at mas sinunod natin yung mga sarili natin, yung limitadong pag-iisip natin, pwede tayo talagang mapahamak. Pero kung susunod tayo sa Panginoon, kahit na meron pa po tayong mga kalaban, kaaway, o mga pader, o mga bundok na pwedeng madaanan na tila ba akala natin ito yung magdudulot sa atin ng kamatayan, ano po, ay mas mainam pa rin talagang sumunod at manampalataya sa Panginoon. Kaya sa gabi ito, ano po, iwanan ko po sa inyo yung mas lalo pa nating paigtingin yung ating pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon. Basta tayo sa tulong ng Panginoon, hindi lang sa kaisipan natin. Kaya nga sabi ng Proverbs, huwag tayong manama sa sarili natin. Itiwala natin sa Panginoon. Yun naman po talaga ang gusto ng Panginoon. Yun ay isang pagsubok sa atin na kung tayo ba ay talagang handa at susunod sa Kanya kahit na marami pa tayong nararanasang problema. So, yan po, magandang gawin ay magtiwala at sumunod lang sa Panginoon. Ito ang iwan ko po sa inyo. Kaysa po rebelde tayo, umiwas tayo, wala na tayong lusot para po sa kaparusahan ng Panginoon. So, magandang gabi po sa inyo lahat. God be all the glory. Ano po, patuloy po natin saliksikin, alamin, basahin, at pagbulay-bulayan ng salita ng Panginoon. So, marami tayong panahon sa mga maraming bagay sa mundo, sa sarili natin. Pero huwag nawa na makalimutan natin na ating pamasahin ang salita ng Panginoon na siyang tutulong sa atin para masunod po natin ang kalooban ng Panginoon. Dahil sa ganun sa atin, hindi po natin masusunod ang kalooban ng Panginoon. Hindi po natin masusunod yung mga nais ng Panginoon. Ano po, dahil kung ang masusunod sa atin ay ang sarili natin, pwedeng mangyari sa atin yung nangyari sa mga Israel. So, ayan, maraming salamat po sa Panginoon, salamat sa buong araw, sa gabi ito. Ayan, papahinga tayo ng dumagdaman na ang pagsama at pagkilos ng Panginoon ay maranasan po natin. Maraming salamat po sa mga namaan, nagpadaan, or naway mga ilan sa inyo ay manatili po na matapos yung live. So, still kasama kayo sa panalangin. So, pinupuri ko po ang Panginoon. So, ayan po. Manood lang po ako habang kayo po ay nakikinig ng ating pong music, instrumental.
Saan po man? Ayan, to God be all the glory. Salamat po sa inyong lahat. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin naman namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa gabi nito. Salamat po sa aming pong natutunan, sa aming pong nalaman. Meron sadyang mga tao na talagang kumatalikod. Mas inuuna yung takot. Akala nila tama yung realidad na kanilang naisip, pero hindi nila naisip yung plano mo para sa kanila. Lord, sa oras na to, sa generation namin, sa panahon namin, naway patuloy ang maninilig ko na bigyan mo kami ng pananampalataya, tapang katulad po ni Caleb at Joshua. Panginoon na magpatuloy, ano man ang pwedeng kaharapin, ano po, pwedeng dulot sa amin ng pangamba. Pero dahil sa iyo, Panginoon God, na ikaw na nangako sa amin na hindi mo kami iwan pababayaan man, na laging sasama at susubaybay at magbibigay ng tagumpay, ay patuloy nga man na ikaw ang Diyos ang dahil po sa amin. Lord, ilagay mo kami Panginoon, Lord God, sa negativity na nagdulot po sa amin, mawala kami ng pananampalataya sa iyo. Bagos Lord God, sa pananatili patuloy na pagsaliksik ng salita, mabigay po sa amin ng matatagan, pananampalataya, Panginoon, malawak na pangunawa at pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Lord, sa oras na ito, Panginoon, nawa o Diyos, sa lahat ng mga pinangako mo ay patuloy nga mo na makita mo ang bawat isa, lalo ngayon lingkod na nagpapatuloy na sumusunod at gumagawa para sa iyong kalooban. Kaya Lord God, sa oras na ito, pinapanilaan ko sa ng ating pamilya, Panginoon, Lord, yung mga kapwa kung mananampalataya, sa mga wala pa sa iyong pananampalataya, Panginoon, Lord, abutin mo, ikaw ang Diyos na tumulong, Panginoon, sa bawat isa. Kung sa ganun, Lord God, maging fear mo, Lord God, maging solid yung aming pananampalataya sa iyo, Panginoon, na kahit ano pa man ang pagdaan namin, hindi kami mailalayo o hindi ito magdulot sa amin ng kami ay tumalikod sa iyo. Maraming salamat sa gabi nito, Panginoon, isang Lord God, sa aming pagpapahinga. Ingatan mo kami sa mga kami galay, Panginoon, protektahan mo kami, Panginoon, sa pagising namin, mas lalo pa po namin makita ang mga plano mo, ang kanindigan mo, at ang kapangyarihan mo, Panginoon. Isang po Diyos, salamat sa kadaling ng kalakasan, Lord God, salamat Panginoon, Lord God, sa patuloy na pagtuway ng aming pangailangan, Lord.
Patuloy na naman sa lahat ng mga nililigaw, Panginoon, tumatalikod, malay, Panginoon, Lord. Kawan mo sila patuloy na bigyan pa ng pagkakataon na sila ay makapanibalik sa iyo at kung ano man ang kanilang ang aming mga pagkukulang sa iyo, Panginoon, turuan mo kami, Panginoon. Kung sa ganon, patuloy mo sila nakalooban na, hindi ang kalooban mo siya mga salamat, Panginoon, sa mga plano mo. Salamat sa mga naisin mo na higit na magbuti sa aming mga iniisip. Kaya Lord God, sa iyo lamang kami magtitiwalang lubos, sa iyo lamang kami asa, sa iyo po namin tunay na makakamtan katagumpayan dahil sa iyong plan, Panginoon Lord God, siyang aming maranasan. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Pinabalik namin sa iyong kapurin. Salamat po dakila sa tanging pangalan ni Jesus na pagkakapagligtas. Amen and amen and amen and amen. God be all the glory po. God bless po.